Hindi pangkaraniwang may nahuhulog na sasakyan mula sa mga tulay. Pero doon nga sa Skyway, sa loob lang ng 3 buwan, 2 sasakyan na ang nalaglag. Naninindigan ng Toll Regulatory Board na pasok sa international standards ang Skyway. Pero para sa isang grupo, may malinaw na mali sa mga harang ng Skyway. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi lang minsang may nahulog na sasakyan mula sa kahabaan ng Skyway. Nito lang linggo ng madaling araw, ang service unit ng Skyway ang nalaglag ng banggain ng isang SUV. Buti na lang at wala itong empleyadong sakay pero sugatan ang driver. Noong Disyembre, 19 ang namatay nang mahulog din ang Don Mariano bus sa Skyway. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, hindi bababa sa 24 ang bilang ng mga namatay dahil sa mga nahulog na sasakyan mula sa Skyway. Sa mga nabanggit na pagkakataon, malinaw na bigo ang mga railing na ito na pigilan ang mga sasakyan na tuluyang mahulog mula sa tulay. Sabi ng Citizens Infrastructure Integrity Watchdog o InfraWatch, na iwasan daw sana ang pagkahulog ng mga sasakyan kung mas mataas at mas matibay daw ang bakod o rail guard ng Skyway. Ang InfraWatch ay grupong nagmomonitor sa mga infrastruktura ng gobyerno. Yung taas kasi ng steel guards, kasing taas lang siya ng gulong ng bus. So, ibig sabihin nun, pag nabunggo siya, talagang babaksak siya. Hindi ka pa sigurado kung matibay. Kasi pag naglagay ka ng barrier, di ba, nakikita mo yung concrete barrier. Okay? Ang importante pa niya yung nasa ilalim. Dapat daw, itaas ang bakod sa 1.5 meters para iwas hulog ang mga naaaksidenteng sasakyan. Sa ngayon kasi nasa 30 inches lamang daw ang taas nito at tila naging dekorasyon lang. Ang purpose dyan, pag magkaroon ng aksidente, hindi ka mahuhulog. Nanindigan naman ang Toll Regulatory Board, alinsunod sa international standard ang rail guards sa Skyway. Yung height ng parapet is based on international standard. So sinunod namin yun. Sinunod yan ng tollways. Yung height ng parapet ng Skyway natin is similar to the height of all the parapets na nakikita nating flyovers, dito sa Metro Manila at saka yung elevated roadway natin bagong gawa doon sa may Samar. Kaya hindi raw sa railings dapat ibunton ang CC. Mas mainam daw, tingnan ang punot dulo ng aksidente, lalo na ang mga nagmamaneho. Ganito rin ang pananaw ng DPWH. Ay ngayon, kung sa laula naman yung driver, lasing o nakatulog, talagang hindi mo na kayang sanggahin yun. Tapos high speed pa. Titingnan natin, again as I've said, ang titingnan natin is root cause. Yung driver. Hati rin ang opinyon ng mga motoristang dumadaan sa Skyway kung dapat ngang taasan ang bakod ng Skyway. Hindi naman problema yung barandilya nung sa Skyway. Hindi yun. Sa driver lang, mabilis ang takbo. Disiplina, so kahit itaas mo yan, pero ganun pa rin ang speed niya, there's nothing, no solution for that. Ang konting hit lang sa kanila, they'll flop over, lalo na sa dami ng pasahero sa bus. So definitely dapat asa na nila. Ilang case na ng disgrasya dyan, di ba? So dapat prior pa lang na ginawa yan, napag-isipan na nila. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.